years ago. Masyadong matagal ang naging paghahanap. I'm sorry, pero hindi mo ako masisisi kung bakit hindi ko mapaniwalaan yung mga naging dahilan mo. At para hindi ko isipin na kaya mo lang ako hinanap, ay dahil sa mamanahin. Ganun pa man, kahit na ano pa talagang intensyon mo para hanapin ako. Gusto ko lang magpasalamat pa rin sa'yo dahil hinanap mo ko. Lininawin ko lang din na hindi ako sumama sa'yo dito para sa pera. Sumama ako sa'yo dahil gusto ko makalayo kay Connor. Yun lang. Kung may isa man akong hihilingin sa'yo, yun ay tulungan mo ako mapalaki ng maayos ang anak ko. Naging totoo lang naman ako sa sinabi ko. Sawa na akong gamitin at magpagamit. Yes, I'm weak but not idiot. Hanggang maaga sinabi ko na sa kanya na hindi namin magiging issue ang pera. Sapat na sa akin na masiguradong mabubuhay ang anak ko. Farah, walang ganun. Masyadong maraming pera ang papa. Hindi kita hinanap dahil doon. Like what I've said last time, hinanap kita kasi kapatid kita. Pamilya tayo. At oo, palalakihin natin ng maayos ang anak mo. Tutulungan kitang abutin ang mga pangarap mo para sa kanya. Wilbert sad. Totoo ngang napakalaki nitong mansyon at masyadong malaki ito para kay Wilbert. Kung totoo ngang hinanap niya ako dahil pamilya niya ako at nagpapasalamat ako. Basta, paulit-ulit kong sasabihin sa kanya na hindi perang habol ko dito. As today, nangangapa pa rin ako dahil lumaki ako na walang kapatid. Si Wilbert, kilala ko siya bilang kaibigan ni Connor at hanggang doon lang yun nalalaman ko sa kanya. But each day passes by, he never failed to prove to me na mabuti siyang tao. Inalagaan niya ako sa masalang pagbubuntis ko at sinamahan sa lahat ng pag-check up ko. At the same time ay unti-unti niya rin akong tinuruan kung paano patakbuhin ang mga negosyo namin. How to handle clients and managing the business. Ginawa kong busy sarili ko upang makalimutan na lalaking dumurog sa akin. Isa-isa kong tinanim sa isip kong lahat ng tinuro sa akin ni Wilbert hanggang unti-unti na ako nasanay sa mga negosyo namin. Maraming salamat Wilbert. Until now, hindi pa rin ako makapaniwalang kapatid kita. Sobrang bait mo. Pangako, susuklian ko itong lahat. Malaki ng tiyan ko at medyo madali na ako mapagod. Damang-dama kong pagiging concern sa akin ng kapatid ko dahil kahit hindi ako dumaing ay alam niyang nararamdaman ko. Kaya lang ako itong may gustong matuto pa ng maraming bagay. Bukod sa naalala ko si Connor kapag wala akong ginagawa, ay nandun din yung kagustuhan ko na maging matalino sa lahat ng bagay para naman kapag labas na anak ko'y matatawag ko ng sarili kong malakas. Malayo na ako sa mga taong dumurog at sumira sa pagkatao ko. Pero gusto ko pa rin ihanda ang sarili ko sakaling may darating muli para subukang sirain ako. No Farah, wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin dahil kung anumang buhay ang tinatamasa mo ngayon, ayan ang buhay na talagang para sa'yo. Marami mang taong na nasayang pero hindi pa huli ang lahat. Ang magiging anak mo, sa kanya natin ipaparanas ang buhay na pinapangarap ng lahat. Kulang ang salitang salamat para sabihin ko kay Wilbert. Sa ilang buwan na pagtira ko dito sa mansyon, ay marami akong natutunan. Nagamit ko ang pag-aaral ko at nadagdagan pa ito. Talagang masasabi ko sa sarili ko na sa loob ng 7 buwan ay na-enjoy kong buhay na isang Farah. Sa pagmamahal na pinaranas sa akin ni Wilbert ay talagang munti ko nang makalimutan ang buhay ko bilang si Bianca. Tanging itong baby ko na lang ang nagpapaalala sa kung sino ako noon. Samantala, ngayong araw ay ang araw ng pagbabasa ng will ni Dad. Ako, si Wilbert at ang 2 attorney ni Dad ang nandito sa isang closed-door meeting kung saan malalaman na namin ang mga mamanahin namin. Honestly, I don't expect too much. Gaya nga nasabi ni Wilbert, anak ako ni Dad sa labas kaya hindi na ako umaasang makakakuha pa ng mana. Kung tutuusin nga'y sobra-sobrang kayamanan ng binihagi sa akin ni Wilbert. Nanturuan niya ako kung paano magpatakbo ng mga negosyo. Sapat na mga yon para masabi ko sa sarili ko na kaya ko ng buhayin ang anak ko. Ang lahat ng naiwan na ari-arian ni Don Walter Cheng ay iniwan niya sa kaisa-isa niyang anak na si Farah Cheng. Bago siya namatay ay pinangalan na niya ito sa kanyang nawawalang unika iha. Ang DNA test ay sapat na patunay na ikaw Bianca Palero at si Farah ay iisa. Kaya mula sa araw na to ay pagmamayari mo na ang lahat ng naiwang kayamanan ni Don Walter Cheng. Pirmahan mo na ito. Bigla ko napatingin kay Wilbert nang sabihin ng attorney ang nakasaad sa last will ng papa. Ako ang nasaktan para sa kanya.
Sa pagkakaalam ko ay anak din siya ni Papa, ngunit wala itong iniwan na kahit na katiting na sentimo para sa kanya. Wala sa loob kong pinirmahan ang nasabing papel. Pagkatapos kong pirmahan yun ay kaagad kong nilapitan si Wilbert. Wilbert, hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Wala siya naging reaksyon sa mga narinig. Isang pilit ng ngiti lang nakuha ko sa kanya. Uy, Wilbert, bakit ganun? Nasaan yung para sa'yo? Mangiyak-ngiyak na tanong ko. Hawak ko siya sa dalawa niyang kamay at wala namang makikitang mali sa kanya. Ako, nagigilty ako at natatakot na baka pagkatapos nito hindi na kami maging okay. Ayoko magkagulo kami ni Wilbert dahil lang sa mana. Willing akong hatiin kung anong meron ako basta magstay lang kami sa dati. Sobrang bait ni Wilbert at talagang wala akong masasabi sa kanya kaya ang hirap kong pagkatapos dito siya naman yung mawawala sa akin. Farah, relax. That will is for you only. Hindi kasi ako totoong anak ni Dad kaya ganun. Ikaw lang ang anak niya kaya sa'yo niya lahat iniwan ang mga ari-arian niya. Huwag mo kong alalahanin dahil may iniwan ding last will para sa akin si Dad. Yun nga lang may kondisyon bago ko yun makuha. Ano? Talagang nagulat ako sa sinabi niya. Anong hindi ka totoong anak ni Dad? Hindi ba't ang mami mong tunay na asawa ni Papa? Ipaliwanag mo ngang mabuti. Ito yung hindi ko maintindihan ngayon. Paanong ampun lang ako, Farah? Nagampun sila dahil hindi mabigyan ng anak ni mami si Papa. Lumaki ako sa marangyang buhay pero kahit kailan hindi ko naramdaman ang tunay na pagmamahal ng isang ama kay Papa. Siguro dahil alam niya na may anak siyang totoo na siyang dapat kasama niya. Kaya naman bilang pagtanaw ko ng utang na loob sa kanya dahil napalaki niya ako at napagtapos at binigyan ng marangyang buhay. Ito na yung paraan ng pagbabalik ko ng kabutihan ni Papa sa akin. Hinanap kita at inuwi sa bahay niya. Kung nag-aalala ka naman sa akin dahil wala akong minana, nagkakamali ka ng iniisip. Mainiwan din sa akin si Papa at makukuha ko lang yun kapag naikasal na ako. Sa ngayon hindi pa naman ako nagmamadali eh. Gusto ko munang alagaan kayo na magiging anak mo. Hindi ko alam paano i-absorb ang lahat. Talaga palang may mga nag-exist na ganitong klase ng tao. Sobrang bait ni Wilbert sa akin. Imagine, hindi pala kami tunay na magkapatid. Pero sobra-sobra niya akong inaalagaan. Ang taong ito, wala akong masabi. Pero kapatid pa rin ang turing ko sa iyo, Wilbert. Ang magkapatid dapat nagtutulungan. Huwag mo kong iiwan ha. Ang kinatatakutan ko kasi baka sabihin ni Wilbert na nakuha ko ng mana ko at tapos ng mission niya. Hindi, ayoko. Si Wilbert na lang pamilya ko. Kaya kahit ano pa man na sinasabi niyang katotohanan ay mananatiling kapatid ang tingin ko sa kanya. Oo naman. Hanggat kailangan mo ko, nandito pa rin ako. Saka na ako mag-aasawa kapag nakita kong okay ka na talaga. Basta magkapatid pa rin tayo. Kung ano yung sa akin, sa'yo rin. Hindi na ibang turingan ng dalawa matapos nilang malaman ang nilalaman ng will. Nanatili si Wilbert sa tabi ni Farah at hindi nagbagong pakikitungo dito. Hanggang sa mga anak si Farah ay si Wilbert ang kasama niya. Hanggang sa magpabinyag ay si Wilbert ang nasa likod niya at hanggang sa mag-isang taon ng anak ni Farah ay si Wilbert pa rin ang nasa tabi niya. Happy birthday, Floyd! Floyd ang pinangalan ni Farah sa anak nila ni Connor. Ang batang kamukha ng kanyang amang si Connor. Hindi may kakaila kapag pinagtabi ang mga ito. Yun nga lang, malabong magkitang mag-ama dahil madalas ay si Wilbert ang kasama nito. Habang nasa office kasi si Bianca ay si Wilbert ang nagpipresentang mag-alaga dahil natatakot siyang ipagkatiwalang bata sa iba. Kaya ngayong kaarawan ni Floyd ay sa mismong mansyon lang sila nag-celebrate. Si Farah naman may gusto nun dahil tinatago nga niya ito kay Connor. Si Farah, si Wilbert at si Baby Floyd. Tanging sila lamang tatlong nag-celebrate sa mansyon. Isang simpleng merienda na pang 3 tao lamang. May cake, may lobo at may spaghetti. Hindi mo akalain na anak ng bilyonaryong magba-birthday. Palibasa ay simpleng tao lang si Bianca at tinatago niya anak kaya simpleng birthday celebration lang ang ginawa nila. Kung titingnan sila ay larawan sila ng isang masayang pamilya. Pangko ni Wilbert si Baby Floyd habang hawak naman ni Farah ang cake na may kandila. Sabay nilang kinantahan ng happy birthday si Baby Floyd. At makikita mo sa bata ang labis na tuwa. Pumapalakpak pa ito. Oh, blow your candle na baby, sabi ni Farah sa anak. Magiliw na masumunod ang bata palibhasa ay bibong-bibo. Pagkatapos itong hipa ng kandila yumakap ito kay Wilbert. Papa! Saad ng musmus kay Wilbert. Nagulat at biglang nagkatinginan ng dalawa. Did you hear that, Wilbert?
Tinawag ka ni baby na papa. Para kay Farah, hindi niya masisisi ang anak kung bakit niya natawag na papa itong si Wilbert. Lumaki si Baby Floyd na palagi itong kasama niya. Yes, Baby Floyd. Papang itawag mo sa akin para rin kay Farah, wala namang mali kung kakalikihan man ng batang si Wilbert ang ama nito. Wala nang dapat nang patunayan si Wilbert tungkol sa intensyon nito sa kanilang mag-ina. Sobrang bait nito. Yun nga lang, iniiwasan lang ni Farah mapunta sa malalim ang kanilang samahan. Yes, lahat na isinalo ni Wilbert. Pero mas pinapahalagahan ni Farah ang relasyon nila bilang magkapatid kahit na minsan ay parang nakakaramdam na siya ng kakaibang feelings para sa kanyang stepbrother. Hindi rin natin masisisi si Farah dahil si Wilbert ang naging sandigan niya sa lahat ng bagay. Ganon din si Wilbert, minsan hindi na niya alam kung bilang pagiging kapatid pa bang dahilan kung bakit ganon na lang siya kay Farah. Alam niyang kahit hindi sila tunay na magkapatid ay maling-mali ito sa paningin ng iba. Kaya siya nitong umiiwas. Lalaki si Wilbert at may mga araw na parang hindi na kapatid ang tingin niya kay Farah. Alam ni Wilbert na parang may mali na kaya hanggang maaga ay pilit niyang pinigilan ang nararamdaman kay Farah. There were times na natutulog sila sa kwarto ni Floyd na parang isang totoong pamilya. Nasaya si Wilbert, oo, pero siya rin itong nahihirapan sa ganong setup. Nahulog ng loob niya kay Farah kaya nagpasya siyang pigilan ito sa pamamagitan ng pagpapakilala sa tao na magkapatid sila. Bukas na nga pala yung anniversary ng Dinagat Island. I think perfect timing yun para ipakilala na kita sa tao bilang nawawala akong kapatid. Tutal, nakakita ko naman na ready ka nang humarap sa tao. What do you think? Suggestion ni Wilbert kay Farah bilang magkapatid. Somehow nakaramdam ng kalungkutan si Bianca bilang unti-unti na rin nahulog na kay Wilbert. Kung totoong ipakilala siya nito sa mga tao bilang kapatid, meaning kapatid lang talaga ang turing sa kanya ni Wilbert. Malungkot man, pero yun naman talaga ang tama. Pumayag si Farah kahit na pagkatapos ng kagabi rin na yun ay kailangan na rin niyang patayin ang umusbong na feelings niya para kay Wilbert. Yes, matagal-tagal na rin Bianca. Panahon na para ipakilala kita, Farah. I think you're brave enough to face all. Kailangan na rin makilala ng mga tao kung sinong CEO ng mga Cheng. Darating din nga pala si Warren. I invited him. Alam ko matutuwa ka kapag nagkita kayo. By the way, tulog na naman si Baby Floyd. Lipat na ako sa room ko. Simulan ito ni Wilbert para tundukan ang pagkagusto sa kapatid. Ayaw niyang palilimin pa dahil alam niyang mali at siya rin ang talo. Oo nga't wala siyang karibal pero parang sinisisi niya pa ngayon ang pagkakaampun sa kanya ng mga Cheng. Bianca, sana si Bianca ka na lang at hindi si Farah. Bianca's POV. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Ilang minuto na lang ilalabas na ako at may ipapakita sa tao. Ngayong gabi ay formal na akong ipapakilala sa lahat ng tao bilang ang tagapagmana ng mga Cheng. Wilbert did this because ito ang tama. Kahit paano feelings ang nararamdaman namin ngayon ay kailangang itama. Magkapatid kami't hindi pwedeng lumalim pa doon ang pagsasamahan namin. Maybe nalito lang din ako sa nararamdaman ko. Marahil dahil siya yung nandyan noong mga panahong binubuo ko sarili ko kaya nabigyan ko ng ibang meaning ang kabaitan ni Wilbert. Sa paglabas ko rito ay kailangan ko na ring wakasan ang feelings ko at ibaon na lang sa limot. Ako na ngayon si Farah. Matatag at mas pinalakas. Nang narinig ko si Wilbert na opisyal na akong pinakilala ay tinatagan kong aking loob. I take a deep breath before I walk in the center of the stage. Nakikislap ang mga flash ng kamera ang bumungad sa akin. Napakaraming taong nakatingin sa akin habang nagpapalakpakan. Eto na yung mundong ginagalawan ko ngayon at sila yung mga taong mga bago kong nakakahalubilo bilang Farah. Napalingon ako kay Wilbert dahil siyang tinuturo ko na nasa likod ng tagumpay kong ito. I saw him with a teary eye while smiling at me. Lumapit siya sa akin at yumakap. Sobrang proud ako sa iyo, Farah. Ang laki na ng pinagbago mo. Hindi na ikaw yung Bianca na nakilala ko. Mas mukha kang matapang ngayon at higit sa lahat ay mas lalo kang gumanda. Napakaganda ng suot mo. Bagay sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang babae ngayong gabi. The floor is yours, my beloved sister Farah. Wilbert, salamat. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa'yo ay hindi ako mapupunta dito. Salamat dahil palagi kang nandyan sa tabi ko. Kahit anong mangyari, ipangako mo na hindi ka magbabago ha? Oo naman Farah. Sana ganun ka rin.
Emosyonal kami nagkayakapan sa gitna ng stage. Tila ba wala akong nakikitang ibang tao. Ilang sandali pa'y sumingit na mga reporter at magkasunod kami in-interview. Doon lang kami nagkawalay ni Wilbert. Napakarami nilang naging tanong sa akin at confident naman ako sa aking naging sagot. Yun nga lang, gaya na inaasahan ko may mga tao pa rin na makakakilala sa akin bilang si Bianca. From mistress to model ng airlines, marami sa mga taong malilito talaga kung bakit ako naging si Farah. Hindi ba't na-issue ka dati kay Mr. Connor at may bali-balita pang nagkaroon talaga kayo ng relasyon? Anong nangyari? Alam ba niya na ikaw pala si Farah? Nagkikita pa ba kayo? Tanong ng isang reporter sa akin na pinili kong huwag sagutin dahil muli kong narinig ang pangalang Connor. I think I have to go. Humawak ako sa ulo ko dahil biglang sumakit ang ulo ko. Alam ko naman na may magtatanong tungkol sa past namin ni Connor. Pero hindi pa pala ako handang harapin at sagutin. It's been 2 years. Akala ko sapat na yun para maghilom, pero hindi pa pala. Nandito pa rin yung sakit sa puso ko at puro galit pa rin palang nararamdaman ko. Tinalikuran ko nga nag-i-interview sa akin at nagtatakbo ako palayo. Sa isang man-made garden dito sa hotel ako dinala ng mga paa ko kung saan dito'y walang katao-tao. Sapu-sapu kong dibdib ko habang hingal na nakahawak sa isang malaking puno. Muling bumalik sa aking alaala. Ang pait ng kahapon, kaya pumikit ako't huminga ng malalim. Sa pagpikit ko'y may isa akong boses na narinig na tumawag sa pangalan ko. Paano ko magkakamali kung boses na yon ay ang boses na lalaking misang nagpaikot ng mundo ko? Naiinis ako sa sarili ko kung bakit parang naulinagan kong boses ni Connor. Dapat ay kinakalimutan ko na siya dahil ang pagmamahala namin ay isang kaharangalan lang. Nainis ako dahil hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit? Bakit ayaw mo kong patahimikin, Connor? Alam ko kung nasaan man siya ngayon ay masaya na siya at kinalimutan na ako pero bakit ako? Naririnig ko pa rin ang malambing niyang boses. When I opened my eyes, they suddenly widened because someone suddenly grabbed my arm and twisted my body. When I faced it, I was surprised at what I saw. Connor, I said in my mind. My world was shaken again when I saw him again. My heart beat faster and I couldn't understand what was happening. Ang taong matagal ko nang pinagtataguan ay nandito. Ang lalaking halos isumpa ko gabi-gabi nandito sa harap ko. Ang lalaking dumurog sa pagkatao ko'y, anong ginagawa dito? Bianca, aangal sana ko tahawin ng kamay niya kaso naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Bigla niya akong hinalikan sa aking labit sinigurado niyang sapat ang pagkakahawak niya sa akin para hindi ako makabitiw sa mga halik niyang yun. Agad na tumulong luha sa aking mga mata. Dahil sa sobrang galit, para halikan niya ako isang kalapastangang na ngayon. Marahil ay iniisip niya na kahit anong oras ay may babalikan pa siya. Akala niya siguro hindi pa rin ako nakaka-move on sa pagmamahal ko sa kanya. Kiss me back, Bianca, he said with a soft voice that brings my knees turn to jelly. Tama, niloloko niya ako at walang kapatawaran ng sakit ng ginawa niya. Hindi na ako para magpalason pa sa halik niya. Tama na nakilala ko kung sino siya. Halikan niya sana kung muli nang umiwas ako, tinula ko siya palayo. Umatras ako ngunit ang mga mata niya'y pilit na nakikiusap. Hindi na, not anymore. Tumigas ng puso ko para sa kanya. I don't love him anymore. Wala na siyang babalikan dahil ibang tao na nagmamayari ng puso ko. And speaking of him, isang malakas na suntok sa mukha ni Connor ang ginawa ni Wilbert. The heck you are doing to Farah, ha? Kitang-kita kong gigil sa mukha ni Wilbert na makitang kinukulit ako ni Connor. Natulala na lang ako habang nagtatalo sila. Wala na ako naintindihan sa kung ano man ang lumalabas sa kanilang mga bibig. These two men is obviously fighting because of me. I don't know what I am supposed to do. Nasa harapan ko ngayon ang lalaking minahali ko noon at minamahali ko ngayon. Sa pag-aaway nila, nakita kong hindi lumalaban si Connor kay Wilbert. But noong nakita kong lumaban na rin si Connor at nakita ko nasaktan si Wilbert, ay doon na ako nag-react. Oh God, I can't stand watching this. Connor! Sigaw ko, para siyang makinang pinainitan. Sunod-sunod na pagsuntok ang ginawa niya pagganti kay Wilbert, dahilan para mapadugo niyang bibig ni Wilbert. Bigla na rin dumami mga osyoso. Ang ilang media ay kinukuhanan pa sila ng video. Parehong matapang at walang gusto magpatalo. I'm worried about Wilbert. Aawatin sana ako kaya lang hinila ko ni Warren at sinabihang wag nang makialam. I smiled rudely. How can I? Hindi pwedeng hindi ako makialam. Warren, palagi na lang ganyan si Connor. Mahilig siyang manakit. Papunta siya rito para lang manggulo. Para guluhin muli ang mundo ko.
At dahil hindi niya ako makuha si Wilbert ang pag-iinitan niya, I cursed under my breath. Tumawag ka nga ng mga pulis at ilabas niyo ditong lalaking yan. Wala nang dinala sa buhay ko yan kung hindi gulo lamang. Sigaw ko na tsak na naririnig ng dalawa including Connor. Lalo kang na-trigger si Connor sa aking mga sinabi at nakita ko kung paano niya pagsusuntukin si Wilbert. Ano ba? Awatin niyo sila! I shout with full of frustration. I hate seeing Wilbert being hurt, especially na tong si Connor na ang nananakit sa kanya. Nasasaktan ako dahil itong si Wilbert ay ang taong gumamot sa napakarami kong sugat sa dibdib. Lalo na nagdagdagan ang galit ko kay Connor. Sa pagkakataong ito ay dumating ng mga guard para umawat, but what I don't get is why is Connor looks mad? An untamed beast. Siya pang may ganang magalit sa taong nagsalba sa aming mag-ina? Sandali, bitawan niyo ko. Aalis ako dito kapag nakausap ko na si Bianca ko. Pag-angal ni Connor. Matapos siyang dakmain ng nasa 4 na security. How dare you to ruin our night, Mr. Marcelo? Isang malakas na sampalang ginawad ko sa makapal niyang mukha. Nabaling sa bandang kaliwang mukha niya at kita kong pag-iting ng panga niya. Dahil sa ginawa ko, hindi ako nagpasindak sa madilim niyang tingin sa akin. Ang dami ko sanang gustong isumbat sa kanya kaso napakaraming tao nakatingin sa amin. How dare you to hurt my brother? Dahan-dahan siya napatingin sa akin. Nakita kong panandali ang sakit sa mga titing niya at pagkatapos ay napalitan ng pagkablangko. I'm sorry, Bianca. Please let us talk. Nagpumilit siyang hawakan na kamay ko kaso mabilis ko tong nilayo. Sa gigil ko sa ginawa niya, sinampal ko ulit siya. Nanginginig ang buo kong katawan sa kanya. Umalis ka na, Connor. Wala tayong dapat na pag-usapan pa. Huwag mo na rin ako matawag-tawag na Bianca dahil matagal nang patay ang Bianca nagpagamit sa'yo. Leave us alone. He's a mess. He looked at me using a pleaded look. But he cannot fool me anymore. An emotional, harmful person? Please, Bianca, let's talk, please. He whispered quietly. Para siyang mikrobyo kung ituring ko ngayon. Kaya ganun na lang ginawa kong pag-iwas. Umalis ka na sinabi eh. I shouted like I'm shouting to an idiot. Babe, pakiusap, mag-usap tayo. Kausapin mo ko, in private. His reddened eye, his soft voice. This guy knows how to distract me. Babe, did I hear it clear? He called me babe. Sandali tuloy akong nawala sa sarili, tila ba may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. I bite my lower lips to calm myself. Mas nanaig pa rin ang inis ko ang pagiging fara ko. Instead na magpauto ako, ay binalik ko tingin ko sa likod. Nakita ko si Wilbert na bugbog sarado, talagang inindang ginawa ni Connor. Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Dalhin niyo na si Wilbert sa ospital. Halos mo na yung lalamunan ko sa pagsigaw. Wilbert gave everything to me tapos si Connor, ganito lang gagawin sa kanya. Go to hell, Connor. Hindi kita mapapatawad. Kaagad nang binuhat si Wilbert at sinakay sa kotse nila Warren. Ako naman inantalang pagsunod dahil ayaw akong lubayan ni Connor. Hindi ko sinadya. Siya yung nauna. Gusto lang naman katang makausap pero ayaw niya. Bianca, I'm so sorry. Sa tingin ko, sino matutuwang makita ka dito? Ako? Ayaw katang kausapin, Connor. Wala tayong pag-uusapan. Sagad sa butong galit ko sa'yo at meron, Bianca. May anak tayo kaya gusto kong maayos ang tungkol sa atin. Alam ko nagkaroon tayo ng anak at hindi mo pwedeng ipagkait sa akin yun. His voice breaks. Sigurado ka? Sa tingin mo nabuhay ang anak natin? Sa tingin mo hindi ako na-stress sa mga nalaman ko kaya ang naging resulta ay nakunan ako? Connor, nawala si baby nang dahil sa'yo. Kasalanan mo. Siguro hindi iniyaan ng Diyos na makilala ng anak natin ang isang katulad mo. I hate you, Connor. I saw how he became so weak. Nagsinungaling ako at mukhang naniwala naman siya. Nakita kong panghihina ng kanyang mga tuhod. Masaya ako makita siyang miserable. Itong gusto ko, ang sisihin niya ang sarili niya. Patawarin ako ng Diyos kung nagsinungaling man ako, pero hindi ko talaga hahayaan na makilala siya ng anak namin. Babe, hindi mo kasi ako hinayaang magpaliwanag. Basta ka nalang umalis. Hinanap kita. Alam ng Diyos yan. Pinagsisihan ko ng lahat na nagawa ko. Sige, isisi mong lahat sa akin pero sana hayaan mo ko magpaliwanag ngayon. Nawala man ang baby natin pero alam ko nandyan pa rin ako sa puso mo. Bigyan mo ko na isa pang pagkakataon. Niyakap niya ako at minaw ng mukha sa balikat ko. Let's talk, babe. Don't end up like this. Babe, bumalik ka na sa akin. Mabigat ang paghinga niya habang binabanggit yun sa balikat ko. Hindi ko na talaga nakita ang sarili kong babalik pa sa kanya o sa dating ako. Yes, naging malaking parte siya ng buhay ko pero natuto na ako.
Hindi ko nakuha ang respeto at pagpapahalaga mula sa kanya, kaya kahit na gumulumuling nararamdaman ko ay nagstick ako sa kung anong tama. Bitaw, I coldly said. Wala na ako sa teritoryo mo't hindi mo na ako pag-aari. Hindi na rin ako bayaran gaya ng tingin mo sa akin dahil kaya ko ng tapatan ng pera mo. Dahan-dahan ang kinalastik ko ng kamay na nakapulupot sa akin. Hindi ko kayang makita o magpaapekto sa klase ng lungkot na gusto niyang ipakita sa akin. Ngayon kaya tinalikuran ko na siya. I choose peace. I choose happiness. Hindi ko masabing gumaan ang pakiramdam ko sa closure namin na ito, pero at least kahit papano ay nailabas ko sa kanyang aking mga gustong sabihin. Siguro naman hindi na siya muling manggugulo pa dahil nagsinungaling ako sa kanya na namatay ang anak namin. Ayoko sana magsinungaling pero ayoko talaga magkaroon ng ama si Baby Floyd na katulad ni Connor. Hanggang kailan kaya may tatago ni Bianca ang tungkol sa anak nila ni Connor? Anong makikita ni Connor na labis niyang ikakagulat? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.